Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He has taught me a lot by reading His words. I've learned how to love, how to have peace of mind, how to control myself, how to have joy even if I don't have much in life. And most especially, I've learned that our Father, He is our treasure. He is our inheritance. And He loves us so much that He's willing to give His only begotten Son for us, to save us, so that we'll reign with Jesus Christ, our Savior, in His kingdom that will never end. And I'm thankful to the Holy Spirit for always reminding me of the teachings of Jesus Christ, of the commandments and statutes of the good Father. Dati, kilala ko lang si Almighty Father na mahal niya tayo. Na hindi niya tayo pababayaan. But now, mas malalim na yung pagkakakilala natin kay Almighty Father. That He is great, He is powerful. No one can fathom the greatness, the awesomeness of the Almighty God, Yahweh. And Jesus Christ, He is meek, He is humble, and He lived as a poor man in this world for us to become rich in the kingdom of our God Almighty. And yung Holy Spirit, hindi siya nagsasawa to remind us of the goodness of our Father. And so we must be grateful every day, every hour, every minute, for all the miracles that the Almighty Father is bestowing on us every day, every hour, every minute. Miracle, ano bang miracle? Example, na nakakalimutan ng tao, oxygen. Ang oxygen na hinihinga ng mga tao, no? Kailangan ng mga tao ng oxygen. Ano ang in-expel ng katawan natin, ng ating ilong? Nag-i-inhale tayo ng oxygen. Ano nung tinatanggal natin? Carbon dioxide. And then, yung carbon dioxide, anong ginagawa sa carbon dioxide? Yun naman ang hinihinga ng mga plants and trees. Kaya importante rin ang carbon dioxide. Kung walang carbon dioxide, wala tayong mga trees, paano na yung mga fruits? No? Paano na yung mga animals? Ano nang kakainin nila? Kaya importante rin ang carbon dioxide. Ina-absorb ng mga trees ang carbon dioxide. So, ang ganda ng pagkakagawa ni Almighty Father sa mundo natin. Umiikot yung mga needs natin, umiikot sa bawat isa because we are connected to each other. We need each other. To survive in this world. Kaya nga sabi ni Almighty Father, love your brethren as you love yourselves.
Kasi we need each other. Dahil we are created in His image and likeness. Gusto ni Almighty Father, sama-sama tayo. Helping each other, uplifting each other. At hindi mag-away-away. Walang inggitan. And to be honest, yun ang gusto ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Walang gulangan. Pero, dahil sa ang mundo disobedient, ang mga tao sa mundo disobedient, that's why we are experiencing calamities, punishments of the Almighty Father. And we must accept those calamities because we deserve it. We are sinners. Kinalimutan natin si Almighty Father. Kinalimutan natin si Jesus Christ. At nakafocus tayo sa mga bagay sa mundo nito. Mga earthly riches. Kaya nasira tayo. And now, we still have chance to go back to our Father. To believe in the name of Jesus Christ. That by His precious blood, we will be cleansed of our iniquities. Marami tayong pagkukulang sa tatay natin. Pero naiintindihan niya tayo. And He loves us so much. And He will never ever change. His love will never change. So last time, we finished reading Ecclesiastes chapter 4 and 5, no? Tama ba? Malilimutin ako. Ecclesiastes chapter 4 and 5. So yun nga sa Ecclesiastes chapter 4, useless yung mga ginagawa natin sa mundo na to. Lahat pantay-pantay tayo. Yung mga oppressor, wala silang comforter. Yung mga na-oppressed, wala rin comforter. Walang matakbuhan. Walang trustworthy. Sino lang ang trustworthy? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. At ang mga tao, nag-iinggitan, no? Hindi nila alam na yung mga taong kinainggitan nila, may pinagdadaanan din at kinaiinggitan din sila. Kaya, baliwala yung inggit, no? Grasping for the wind. Ang nangyayari ngayon sa mga tao, inggitan ng inggitan, wala namang dapat na kainggit. Tsaka yung tao, trabaho ng trabaho, pero wala naman siyang anak, wala naman siyang kapatid, wala naman siyang mapag-iiwanan ng kanyang kayamanan, pero trabaho siya ng trabaho. Nakakalungkot, diba? At kailangan natin ng isa't isa. Magtulungan. Kung wala tayong family dito sa mundo, hindi naman kasi lahat ng mga tao dito sa mundo may family sila. Sino ang family natin? Si Almighty Father.
At yung fame and power on earth, it's useless. May mga tao, sumisikat sila, they become famous and powerful, but after some time, nagdidwindle ang kanilang power, ang kanilang fame nawawala. And then, dito naman sa Ecclesiastes chapter 5, kung magpa-promise tayo kay Almighty Father, gagawin natin. At yung mga lalabas lang sa bibig natin, yung mga bagay na importante, yung mga bagay na paninira sa mga tao, babantayan natin ang ating mga bibig. At lahat tayo nagkakasala araw-araw, kaya tinulungan tayo, di ba? Ni Jesus Christ kung paano manalangin. He taught us how to pray, Our Father. So yung prayer na tinuro sa atin ni Jesus Christ na Our Father, kumpleto yon. Our Father who are in heaven, holy be your name. So we worship Almighty Father. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano man, Lord, yung will mo sa buhay namin. Hindi yung will natin, kundi yung will ni Almighty Father. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, araw-araw. May blessing si Almighty Father. And forgive us our sins as we forgive our debtors. At hingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. At yung may mga kasalanan naman sa atin or yung nasaktan tayo, papatawarin naman natin sila dapat. Kasi kung hindi natin patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin, hindi tayo papatawarin yung Almighty Father sa mga kasalanan natin. At magpe-pray tayo in the name of Jesus Christ. Dahil sabi ni Jesus Christ, use my name. Bakit natin gagamitin ang pangalan ni Jesus Christ? Because the name of Jesus Christ is powerful. Si Jesus Christ, kahit sa Kanya ibinigay ni Almighty Father ang fire na nasa will, na nasa four living creatures or seraphim or cherubim. Kay Jesus Christ ibinigay. At anong ginawa ni Jesus Christ? Ipinakalat sa buong mundo. Yung fire na yan. So, si Jesus Christ, meron siyang power, authority, and dominion in heaven and on earth. Kaya, si Jesus Christ, He is also God like the Almighty Father because Jesus Christ also forgives sins. Walang prophet na nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Walang mga apostles na nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Sino nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Si Almighty Father, si Jesus Christ. So, sino ang ating i-worship? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Si Mary, hindi siya nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Wala siyang power, authority, and dominion to do those things. Si Jesus Christ, He died, but then He rose again from the dead after 3 years. Walang apostle na namatay and then rose again after 3 days. Si Jesus Christ lang. But then, yung mga apostles and the early Christians, yung souls nila, na kay Almighty Father, kasama sa Jesus Christ.
kung paano magsalita si Jesus Christ, dapat ganon din tayo. Gagayahin natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi siya masalita na tao. Lahat ng mga lumalabas sa bibig ni Jesus Christ, it's all for the glory of the Almighty Father. It's full of wisdom and knowledge. Yung wisdom ni Jesus Christ, it's not only wisdom on earth, but also wisdom in heaven. Etong si Solomon, yung wisdom na ibinigay sa kanya ni Almighty Father is only earthly wisdom. At dito sa mundo, no, binabanggit din dito na huwag nating hayaan na yung bibig natin ang maging dahilan ng pagkakasala natin, na pagkakasala ng ibang mga tao. At kung noon, ang mga government officials ay mga corrupt or nag-cheat, ngayon, ganon din, di ba? Kahit noon pa, nag-cheat na rin. Alam ni Solomon. Bakit? Binabantayan niya yung mga tao. Napapansin niya. Nakikita niya. So si Solomon, very observant. Pinipili niya yung mga sinasalita niya. Pero alam natin na ang weakness ni Solomon ay yung kanyang mga asawa, concubines, at ang kanyang mga princesses. Kaya inalaw ni Almighty Father yun. Mga bagay na yon. Dahil alam ni Almighty Father na yun ang gagawin ng tao sa buong mundo. In the future. Na ngayon ay ginagawa ng tao. Naghahanap ng kaligayahan. So ang ginawa, dumami ang siguro pag ito maging asawa ko, masaya na ako. Siguro pag naging concubine ko to, masaya. Siguro pag may side chick ako, masaya na ako. So inalaw ni Almighty Father, my experience si Solomon, nang sagon isulat ni Solomon, para malaman natin, para maging aware tayo, na hindi yon ang sagot. Para tayo ay maging kontento sa buhay natin. Hindi ang sobra-sobrang kayamanan ang sagot para maging kontento tayo dito sa mundo. Dahil ang mga bagay dito sa mundo, they're all vanity, worthless, useless, chasing after the wind. Yung kayamanan mo, hindi ka makakabili ng peace of mind sa kayamanan mo. Hindi ka makakabili ng kaligayahan. Sabi, hindi, lumigaya naman ako nang bumili ako ng kotse. So after some time, no, yung Porsche mo, na kotse mo, yung yung ano mga kotse yon, yung ano yung uso ngayon, yung Tesla. Sumaya ka ba? Ha? Meron ako nakita, no, 2 beses na Tesla, doon na yung kinamatay niya sa Tesla, nasunog siya sa loob ng Tesla, hindi nakalabas. Yun pa nagiging cause ng kanyang death, hindi siya nakalabas sa Tesla. Hindi niya alam kung paano buksan sa sobrang high-tech. So, sumaya ba? Hindi, di ba? So, konting saya lang. Even yung mga wine, even yung mga celebration, even yung mga madadaming pagkain, hindi ka magiging masaya doon. So yung mga mahihirap, nakakatulog sila ng maayos. Pero sino ang mga hindi makatulog ng maayos? Yung mga
maraming pera sa bangko. Yung mga wealthy people, hindi sila makatulog ng maayos. Kasi lagi silang isip ng isip kung paano nila padadamihan ang pera nila, and at the same time, meron din silang mga utang sa bangko. paano mababayaran? Kasi ganun ang mga rich people, meron din silang utang sa bangko. At habang dumadami ang pera mo, dumadami rin ang gastos mo kasi lumalapit sa iyo yung mga tao, doon ang may pera, lapit tayo doon, no? Akala mo naman totoong mga kaibigan mo, hindi naman. Kaya dito sa mundo, sabi ni Solomon, enjoy your life. Enjoy your life's work. Pag may pagkain, kumain ka. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Dahil araw-araw may blessing si Almighty Father. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Hindi ko sinasabi na ubusin yung lahat ng pera nyo, no? Kundi huwag mong tipirin. At mag-share ka sa kapwa-tao mo. Dahil lahat ng mga sinishare mo, you are storing up treasures in heaven. Dahil you have faith in the Almighty Father. Not because nagbigay ka ng pera, no? Tapos, hindi, yayaman ako, nagbigay ko ng pera eh. Hindi ganon. Ang richest na sinasabi ay sa heaven. Hindi dito sa mundo. At kung magbibigay ka man o mag-share ka naman sa mga tao, you don't have to announce it to the whole world. Dahil, pag in-announce mo sa mga tao, yung tulong mo, yun na, yung reward mo. Ano yung reward na yon? Na natuwa sa'yo yung mga tao, pinalakpakan ka naman, uy, ang galing niya, nagbigay siya ng malaking pera. Yun na ang reward mo. Uy, nakapagpatayo siya ng magandang center para sa mga mahihirap, nakalagay ang pangalan niya. Yun na ang reward mo. Pero, kung magtutulong ka sa kapwa-tao mo, huwag mo nang ilagay ang name mo. Dahil si Almighty Father mismo ang magre-reward sa'yo at mas malaki pa ang ibibigay sa'yo. Kasi ang mga tao gusto nila lagi, pinupuri sila. Gusto nila maging famous. Ang kailangan maging famous, si Almighty Father. Si Jesus Christ. Dahil tayo, wala tayong kwentang tao. Makasalanan tayo. Our lives here on earth, it's only for a time. But the Almighty Father, timeless. Marami nang nagdaan na mga tao, like us, no? Nandito tayo sa mundo, mawawala tayo. But si Almighty Father, simula pa, nung create itong mundo, nandiyan na si Almighty Father. Tinatawag na siya ni Adam and Eve, ni Abraham, Isaac, and Jacob, and up to now, tinatawag natin yung tatay natin. At si Jesus Christ, He is alive. Testimony, itong Bible, ng mga tao who were before us. And we must thank our God for giving us His words. Meron tayong guide kung paano mabuhay sa mundo na to. Itong Bible. So, yung mga bagay na binibili nyo, no? Ano bang mga binibili ninyo na mga bagay? Bibili kayo ng mesa, tapos bubuuin ninyo. Di ba merong mga kung paano buuin yung mesa? Or, bibili kayo ng, ano ba mga binibili ninyo? Cellphone, di ba? Mobile phone, bumibili ka ng mobile phone. May kasama yung manual, di ba? Kung paano nyo gagamitin. Bibili kayo ng laptop, may manual. Ano pa? May warranty. Si Almighty Father, guarantee. Guarantee yung pag nagtiwala tayo sa Kanya, yung covenant ni Almighty Father sa atin, hindi mawawala. Yun ang guarantee sa atin ng tatay natin if we believe in Jesus Christ. Diba?
pag bibili tayo ng gamit, pag may warranty, ay wala na. Hindi na approve yung warranty mo, nasira na, hindi ka na, may iba nang gumalaw ng, example, mobile phone mo, wala nang warranty yan. Ngayon, kay Jesus Christ, kung magtitiwala tayo, hindi mawawala yung warranty sa atin. It's for all eternity. At di ba pag bibili kayo ng mga devices, may contract 'yon na ano bang tawag doon, yung approve. May nakalagay approve or deny, di ba? ano bang nakalagay doon pag mag-update kayo ng apps, no? Update, yes or no, ganon, no? Yan din kay Almighty Father, magtitiwala ka ba? Yes or no? So, dito na tayo sa Ecclesiastes chapter 6. One, two, three, 4, 5, 6. Ecclesiastes chapter 6 na tayo. There is an evil which I have seen under the sun. Under the sun na naman. Kasi nga, practical yung tuturo ni Solomon sa atin kung paano mabuhay dito sa mundo. Kaya under the sun. And it is common among men. A man to whom God has given riches and wealth and honor, so that he lacks nothing for himself of all he desires. Yet, God does not give him power to eat of it, but a foreigner consumes it. This is vanity, and it is an evil affliction. So, may mga tao dito sa mundo, binibigyan ni Almighty Father ng wealth, riches, and honor. Lahat nasa sa kanila na. Pero, hindi naman nila ma-enjoy yung kanilang wealth, riches, and honor. Instead, ibang tao ang nag-e-enjoy ng mga binibigay ni Almighty Father. This is vanity, and it is an evil affliction or evil disease. Sabi ni Solomon, this is unfair and senseless. Ano bang example ng ganito? Na meron kang wealth, riches, and honor. Pero hindi mo ma-enjoy mga bagay na yon. Ano yun? May sakit ka. Mayaman ka nga. Wealthy ka. You're rich. Titingala ka ng mga tao sa buong mundo, sa buong lipunan. You're being honored by people from all walks of life. Pero you cannot enjoy things that the Lord has given you. Why? Bakit? Hindi mo ma-enjoy. Bakit? God does not give him power to eat of it. Hindi mo ma-enjoy dahil meron kang disability or whatever, no? Ngayon, sino ngayon ang gumagamit ng iyong power, wealth, and riches? Ibang tao. If a man begets 100 children and lives many years, so that the days of his years are many, but his soul is not satisfied with goodness, or indeed he has no burial, I say that a stillborn child is better than he. Mas mabuti pang ipinanganak ang isang baby na stillborn. Ano ba yung stillborn? Miscarriage, no? Or miscarriage. Mas mabuti pa yon. Meron ka nga madaming anak. Nabuhay ka nga ng madaming taon dito sa mundo na to. Pero, yung soul mo naman, hindi ka kontento. Kaya mas mabuti pa yung bata or yung baby na stillborn.
Bakit? For it comes in vanity and departs in darkness. Its name is covered with darkness. Hindi niya alam kasi yung baby na stillborn, hindi niya alam ang evil things of this world. Hindi niya naranasan. Verse 5, though it has not seen the sun or known anything, this has more rest than that man. Mas may pahinga, may rest pa yung stillborn baby. Kaya nga, di ba, pag ang pinanganak ang isang baby tapos stillborn siya, may isip mo, hindi niya naranasan ang hirap sa mundo na to. Dahil napakahirap sa mundo na to. Si Jesus Christ na ang nagsabi, in this world, you will face many trials and tribulations. But you don't have to be afraid. I have overcome the world. Sabi ni Jesus Christ. Kasi, kaya nasasabi ni Solomon to, naranasan niya. Mayaman siya. Famous siya. Wealthy siya. He's being honored by the neighboring countries. Pero nakita niya yung evil deeds of this world. And he was not satisfied. Even if he had millions of gold. Verse 6, even if he lives 1,000 years twice but has not seen goodness, do not all go to one place? Kahit na mahaba ang kanyang buhay dito sa mundong to, if he lives 1,000 years twice, so 2,000 years yun, nabuhay siya ng 2,000 years, pero hindi naman niya nakita yung mga magagandang bagay. Hindi niya na-enjoy. Do not all go to one place. So, isa lang lahat ang pinapupuntahan natin. Yung mga tao nauna na sa atin, nasa na sila ngayon? Sino yung mga taong sineselebrate dati? Ng mga 1800s, 1700s, 1600s, sila. Sino ba yung mga sikat noon? Si Einstein. Sino ba yung mga sikat noon? Yung mga inventors. Kung gusto nyo yung mga celebrities, no? Asan na yung mga celebrities noon na mga sikat? Wala na rin. Yung ganda nila, dati ang gaganda nila. Ngayon, asan na sila? Alikabok na lang din. Verse 7, all the labor of man is for his mouth, and yet his soul, or the soul, is not satisfied. Yung bibig natin, nabubusog tayo, pero yung soul natin, yearning. Ano yung yearn kaya natin? Yearning for our Father to be with Him. Yun ang gusto natin. Dahil kay Almighty Father, inaalagaan niya tayo. Dito sa mundo, although inaalagaan tayo din ni Almighty Father, nakatingin siya sa atin, we are being tested in this world, refined in silver, tested in gold. Dumadaan tayo sa fire to be purified. Di ba pag yung tubig, no? Daming filtration process. May nabasa ako, 12 filtration process para luminis ang tubig. Tayo kaya ilang filtration process? Napakahirap, di ba? Kung sa tubig yun, hirap na yung tubig, di ba? Paikot-ikot siya, tapos dadaan siya sa mga chemicals, tapos dadaan siya sa mga bato na maliliit. Ganon yung tubig, no? Na pag pinifilter mo sa 12 steps filtration process. So, ganun din tayo. Dumadaan din tayo sa maliliit na butas ng filtration process ng tubig. Or, sa paggawa ng ginto. Pag ginagawa ang ginto, napakainit. Kahit malayo, mararamdaman mo yung init ng nung fire.
Kasi nakakita na ako kung paano gawin yung ginto, no? Kasi pag yung ginto naman, hindi naman nakadikit, hindi yan nakadikit, hindi yan nakadikit sa pader. Kasi sa cartoons, di ba? Yung ginto, nakadikit siya sa pader, makita mo gold na siya, yellow na siya. Ano mo na lang, tatanggalin mo na lang. Hindi ganon ang gold. Ang gold, makikita, halo siya sa bato. Kaya yung bato na yon, marami pa rin process na pinagdadaanan yon para makuha at dudurugin yung bato. After mo madurog yung bato, dadaan naman sa chemicals yon. After naman sa chemicals, pupunta ka naman sa isang madaming proseso ang paggawa ng ginto. Akala kasi natin nakadikit lang sa bato yung ginto, kulay yellow na, no? Kasi yung mga gems, ganon ang nangyayari. Pero iba ang ginto. Maraming process yun. Tayo, sabi ni Almighty Father, refined in silver, tested in gold. Napakahirap. Verse 8, for what more has the wise man than the fool? Ano ba ang meron ang wise man kumpara sa fool? What does the poor man have who knows how to walk before the living? Better is the sight of the eyes than the wandering of desire. This also is vanity and grasping for the wind. So nakalagay dito sa ibang version, a person works just to feed himself, but he never seems to get enough to eat. Diba, pag nakakakita tayo ng pagkain, pagkain naman na, bukas, uy, gusto ko na pagkain na naman na. Iba na naman to Kaya nga, pag sa internet, madami na ang gumagawa ng content ng puro pagkain. Kasi nga, ang hilig kumain ng mga tao, but he never seems to get enough to eat. Kaya nga yung mga sakit din natin, galing sa pagkain, ano? Nasusobrahan tayo sa pagkain. In this way, a wise man is no better off than a foolish person. Yung wise man, same lang as a foolish person. Then, two, it does a poor man little good to know how to get along in life. So it is better to be happy with what you have than always to be wanting more. Mas mabuti pa na makontento sa buhay kaysa sa desire ka ng desire ng mga bagay na hindi matapos-tapos, no? Better is the sight of the eyes than the wandering of desire. This also is vanity and grasping for the wind. Desire ka ng desire ng madami, or you want more in life, useless then. It's like chasing the wind. Verse 10, whatever one is, he has been named already, for it is known that he is man, and he cannot contend with him who is mightier than he. Since there are many things that increase vanity, how is man the better? Dito sa ibang version, basahin natin, ano? Everything that happens was planned long ago. Lahat ng mga bagay na na-experience natin ngayon, nakaplano na yan, nasa time ni Almighty Father. O, una muna, si Adan at si Eva. Eva at Adan, Eva at Adan. Natatawa ako sa kanta na yan. Tapos nun, yung mga anak na. And then, yung timeline, si Noah. Yung mga anak niya, si Ham, si Shem, si Japheth. And then, sino na sumunod? Si Abraham, Isaac, and Jacob. And then, dumating na si Moses. No? So, nakaplano lahat. After ni Moses, si Joshua na. No? After ni Joshua, yung mga judges, at ibinigay na yung lupa sa mga 12 tribes of Israel. Nakaplano na yon kay Almighty Father. At kaya nga si Jesus Christ, binabanggit si Jesus Christ
even sa Old Covenant or Old Testament is because nakaplano na rin ang pagdating ni Jesus Christ sa New Covenant. So everything that happened was planned long ago. A man is only what he was created to be. It is useless to argue with God about it. This is because God is more powerful than man is. Hindi tayo dapat makipag-away kay Almighty Father or makipag-struggle. Bakit? Because God is more powerful. He created us out of dust. And He created this world out of nothing just by His words. The more you argue, the more useless it is. You gain nothing at all by arguing. The more na hihingi tayo kay Almighty Father, the more tayo na hindi masasatisfied, inaaway natin yung tatay natin, wala tayong mag-gain. Yung plano ni Almighty Father, tapos na. From start hanggang sa kingdom of Jesus Christ that will never end. Tapos na yung plano ni Almighty Father. I-execute na lang. Sinong inaantay? Ang inaantay, yung mga tao pa na ipinapanganak sa mundo na to. Yung mga tao pa na babalik kay Almighty Father. For who knows what is good for a man in life? Sino ba ang nakakaalam kung anong maganda sa buhay ng tao? All the days of his vain life, which he passes like a shadow. Para lang tayong shadow. Ano ba yung Tagalog ng shadow? Para tayong shadow. Ano ba yung Tagalog ng shadow? Shadow. Para tayong limlim, anino, no? Para lang tayong anino. Ano ba yung anino? Dumadaan lang. Hindi napapansin. Uy, may napadaan na anino no? Ganun lang tayo, yung buhay natin. Tas nawawala din. At yung anino, nawawala, no? Kapag gabi, wala nang anino. Hindi ko naman kita yung anino sa gabi. Kaya yung buhay ng tao, sa end na ng kanyang, pag nag-rest na siya kay Almighty Father, so dark na yun, no? Wala na yung anino. Hindi na makikita. Who can tell a man what will happen after him under the sun? Sino bang makakapagsabi sa tao kung ano ang mangyayari sa kanya dito sa mundo na to, sa kanyang mga oras dito sa mundo na to? Wala. Masasabi ba natin na ang mangyayari sa akin bukas ay ganito? Ang mangyayari sa akin bukas ay yayaman ako bukas, mayaman na ako. Hindi ganon, no? Lahat ibibigay natin kay Almighty Father. Yung will ni Almighty Father ang masusunod. Hindi tayo, because our Father is powerful. We must be submissive to our Father. Obey Him. Dito na sa Ecclesiastes tayo, chapter 7. A good name is better than precious ointment. Ano ba yung precious ointment? It's like a perfume. Ang magandang pangalan ay mas mabuti kumpara sa pabango. And the day of death than the day of one's birth. Bakit importante yung magandang pangalan kumpara sa mabango na perfume or precious ointment? Kasi kung maganda ang pangalan mo, hindi ka kinatatakutan ng mga tao, hindi ka kinaiilagan. Pagtitiwalaan ka ng mga tao kung maganda yung pangalan mo. Kaya may nakilala akong tao, no, sabi niya, alagaan mo yung pangalan mo. Importante ang pangalan. Dahil dun makikilala
yung ikaw kung sino ka, no? Ito yung pangalan na yun. Ayan, hindi yan mapagkatiwalaan. Kaya na, a good name is better than precious ointment. Kaya alagaan yung pangalan. Wag maging sinungaling, wag maging manipula ng tao, wag mang-scam ng tao. Dahil pag nanloko ka ng tao, mabaho na yung pangalan mo. Hindi ka na mapagkatiwalaan. Nagtatago ka na lang. At kahit gaano pa kaganda ang itsura mo, kung yung pangalan mo ay mabaho, kung ang pangalan mo ay infamous, no? Alam niyo infamous, sikat sa pangit na mga pamamaraan, paano kapag titiwalaan ng mga tao? Yun ang ibig sabihin dito. After the day of death, than the day of one's birth. Better pa yung day of death kaysa sa araw ng kapanganakan. Si Jesus ba, sineselebrate ba niya yung kanyang day of birth? Uy, birthday ni Paul ngayon, o birthday ni Peter. Wala tayong nakita sa Bible, no? Na nag-celebrate ng birthday. At ganon. Bakit importante yung day of death? Kasi pabalik na kay Almighty Father. 7th day, rest day. Kasi yung day of one's birth, umpisa na yan ang trials and tribulations. Ipinanganak ka, mamamroblema ka na, nagugutom ako, gusto ko ng milk, o pagpalaki ka ng palaki, o mag-aaral ka na sa school, o may problema ka na sa school, hindi ko marunong mag 1 plus 1, paano ba to? Bata pa lang may problema na, no? Tapos habang tumatanda tayo, lumalaki yung problema natin. Ba't gano'n? Hindi pwedeng na lang. Kasi kailangan tayo mag-mature. Kaya yung mga trials and tribulations natin, pahirap ng pahirap. Nakakapagod. Kala nyo kayo na napapagod. Ako rin. Pantay-pantay tayo. Hindi matapos. Pero baka kayo maganda yung buhay ninyo, no? Pero ang double-edged sword yun pag maganda yung buhay mo, sometimes makakalimutan mo si Almighty Father. Makakalimutan mo mag-pray. So, hindi dapat ganun pag maganda ang buhay mo. Mas lalo tayong magpasalamat kay Almighty Father. Kahit hindi maganda ang buhay mo, magpasalamat pa rin kay Almighty Father because every day, God gives us blessings. Kasama natin si Jesus Christ na i-strengthen yung faith natin. In time will come, makakabalik tayo sa tatay natin and we will reign with Jesus Christ. Kaya nga meron tayong hope in the future with Jesus Christ. Yun, dun tayo nakafocus. Hindi sa mga bagay dito sa mundo na to. Better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all men, and the living will take it to heart. Makakalungkot, no? Mas mabuti pang magpunta sa bahay ng nag-iiyakan kaysa sa mga bahay na may celebration. Bakit? Doon kasi natin nakikita yung doon nabubuksan yung mata natin Doon tayo na nagiging aware na may ending ang buhay ng tao. Hindi dapat ganito ang ginagawa ko sa buhay ko. Dapat nagtitiwala ako kay Almighty Father. Kaya nga sabi ni Solomon, it is better to go to the house of mourning. Dahil dun nakikita yung ating pagkatao. Yung kung kailan ang ending ng buhay natin. Nagiging aware tayo. Nagkakaroon tayo ng takot.
At dahil sa natatakot tayo, lalapit tayo sa tatay natin. Kasi pag dun sa house of feasting, sa celebration, wala, nakakalimutan mo si Almighty Father. Gusto mo lang puro kanta ka ng kanta ng sa video, kaya gano'n. Kain ka na ng kain, nakakalimutan mo si Almighty Father. For that is the end of all men, and the living will take it to heart. Sorrow is better than laughter, or vexation or grief is better than laughter. Bakit? Sa sorrow, dun tayo lumalapit sa tatay natin. For by a sad countenance, the heart is made better. Yung puso natin mas nagiging maayos pag malungkot tayo, dahil lumalapit tayo sa tatay natin. Natututo tayo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi natututo ako. At pag natututo tayo, hindi na natin ulit gagawin yung mga bagay na ginawa natin noon na hindi maganda sa paningin ni Almighty Father, na nakakahiya sa tatay natin. No? Verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth or celebration. Yung puso ng isang tao na wise, lagi siyang nagluluksa or humihingi ng awa kay Almighty Father. Lagi niyang iniisip yung kahihinatnan ng kanyang soul or yung kaluluwa. Pero the heart of fools is in the house of mirth. Yung mga tao naman na mga foolish people, ang gusto lang lagi, puro celebration, puro kantahan, puro entertainment, yung kasiyahan, maraming pagkain. Yun ang gusto ng mga foolish people. Verse 5, it is better to hear or to listen to the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Mas mabuti pa na pagsabihan tayo ng mga wise people compared sa pakikinig sa mga songs ng mga foolish people. Kasi useless yung mga songs ng mga foolish people. Ngayon, pag nire-rebuke tayo, pinagsasabihan tayo ng mga wise people, natututo tayo. Gaya ni Jesus Christ, He is wise. He's full of wisdom. At nire-rebuke tayo ni Jesus Christ, pinagsasabihin niya tayo, tinuturuan niya tayo. At natututo tayo. Sa ganun, lalo tayo mapalapit sa tatay natin. Verse 8, for like the crackling of thorns under a pot, or the sound of thorns under a pot, so is the laughter of the fool. Ano yung laughter ng foolish people? Crackling of thorns. Useless, yung mga sigawan, yung yes, useless, worthless. Dito sa isang version, in verse 6, the laughter of foolish people is useless. It is like heating a pot by burning straw. There is a lot of fire, but no heat. May fire, pero walang heat. So it's useless. This is also vanity. Verse 7, surely oppression destroys a wise man's reason, and a bribe debases or destroys the heart. Ngayon, ang isang wise man, nagiging foolish siya. Paano nagiging foolish ang wise man? Kung mas nagfo-focus siya sa pera, ipinagpapalit niya ang kanyang wisdom sa pera. May mga taong ganito, pinagpapalit nila ang kanilang wisdom, full of wisdom sila, pero dahil nakakita sila ng pera,
nawawala sila sa tamang landas dahil mas pinipili nila ang pera. Ano na nga nangyayari sa kanila? Nasisira ang buhay nila. Nagiging foolish sila. Verse 8. The end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Mas mabuti pa na matapos mo ang isang bagay kaysa hanggang umpisa ka lang. Dapat tapusin mo. Pag naumpisahan mo ang isang bagay, dapat tapusin mo. Dahil mas mabuti pa na maging patient ka kaysa maging mayabang ka. Mayabang ka dahil puro umpisa ka lang. Hindi ka patient. Wala kang forbearance. Nakakahiya yun, no? Verse 9, do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. Huwag agad-agad magagalit. May mga tao ba kayong kilala na mabilis magalit? Yung mga taong mabilis magalit, defense mechanism nila yun. Kunyari yan, mabilis magalit ito, pero defense mechanism niya yun kasi nga, wala siyang maidahilan. Kaya gagalit-galitan siya. Kaya ang tawag sa kanya foolish. Do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. Walang kakwenta-kwenta, magagalit. Ay, ba't walang kakwenta-kwenta? Nagagalit to. Ang babaw naman ito. Yung may nakikita ba kayong taong gano'n na walang kakwenta-kwenta, nagagalit? Marami na ako nakita ng gano'n. Naghahanap na ikakagalit. Madami ako nakikita ng ganong tao. Wala na lang dapat nakagalit. Ang dali-dali lang solusyonan ang mga problema sa buhay. Gumagawa ng dahilan para magalit, magkaroon ng gulo, ganon. Foolish people ang tawag sa ganon. Gusto lagi gulo. Bakit nila gusto lagi gulo? Kasi, it's demonic possession. Dahil ang demon gusto nila lagi gulo. At dahil gusto na lagi gulo, foolish sila dahil sinusunod nila yung bad spirit. Verse 10, do not say, why were the former days better than these? For you that inquire wisely concerning this. Sa ibang version, don't ask why was life better in the good old days. It is not wise to ask such questions. May mga tao kasi na nagtatanong bakit dati mas maganda ang buhay natin kaysa dati, or mas maganda yung gobyerno natin dati, mas maganda yung pamumuno ng mga tao, or mas maganda yung country natin dati, mas maganda ang lugar natin dati. Huwag natin sasabihin yon kasi it is not wise to ask such questions. Hindi wise yon. Kaya, yung bibig natin, iko-control natin. Kaya nga isa sa mga fruits of the Holy Spirit, self-control. And forbearance. No? Dalawa na yon. No? Verse 11, wisdom is good with an inheritance and profitable to those who see the sun. So dito sa verse 11, wisdom is as good to have as inheriting property. It helps people see what to do. Kung may naipon ka, that's wisdom, no? Kasi alam mo kung ano yung gagawin mo. Maliwanag yung utak mo. Na-foresee mo kung ano ang gagawin mo in the future. For wisdom is defense, or a protective shade, as money is a defense. But the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it. Kung meron kang wisdom, magbibigay sa'yo ng buhay yung wisdom mo na yon. Kaya yung wisdom, it is better than money. Dito sa ibang version, wisdom is like money. They both help a person. So yung money nakakatulong sa tao,
Pero yung wisdom nakakatulong din sa tao kahit wala siyang pera, pero he's full of wisdom. But, kung i-compare ang wisdom sa pera, but wisdom is better than money because it can save a person's life. Bakit? Ano ba ang wisdom? If wisdom comes from the Almighty Father, the start of wisdom. Kaya it can save a person's life. The beginning of wisdom is to fear God. No? So, kung takot ka kay Almighty Father, you are a wise person. Nakalagay sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So kahit may pera ka, kung wala ka namang wisdom, wala rin. Kaya dapat meron tayong wisdom, good, wise decision making, or good judgment call. Ano yung good judgment call? Trusting the Almighty Father. Because from Him comes all wisdom and knowledge and understanding. Verse 13. Consider the work of God, for who can make straight what He has made crooked? Tingnan ninyo ang gawa ni Almighty Father. Sino makakapagdiretso ng mga bagay na ginawa niyang crooked? In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider, surely God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. Ulitin natin sa ibang version. Stop and think about everything that God causes to happen. You cannot change a thing. Sa buhay natin, wala tayong pwedeng ibahin kung ano ang gusto ni Almighty Father sa buhay natin. Yun ang mangyayari. Even if you think it is wrong. When life is good, enjoy it. But when life is hard, remember, God gives us good times and hard times, and no one knows what tomorrow will bring. Si Almighty Father, siya nagbibigay sa atin ng mga araw na magaganda. At siya rin ang nag-a-appoint sa atin ng mga days with trials and tribulations. Lahat nasa kamay ni Almighty Father. Kaya even those people who are faithful to the Almighty Father, nakakaranas sila ng trials and tribulations. Sino ba? Example, di ba nagkaroon ng famine sa Israel? Yung yung tribe of Israel, kaya sila napunta ng Egypt. So that's trials and tribulations sa tribe of Egypt. As a tribe of Israel, kaya sila napunta sa Egypt. Na kahit faithful, si Jacob, kay Almighty Father, nakaranas siya. Lalayo pa ba tayo kay Jesus Christ? Na kahit si Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Pero, ang dami niyang pinagdaanan dito sa mundo. So, pinapakita sa atin ni Almighty Father na mahal niya tayo. Pero, we have to pass through the fire. At si Jesus Christ, He's victorious. And He now seated at the right hand of God. And so, if we are victorious also, because we believe in Jesus Christ, magiging kasama natin si Almighty Father and our King of Kings and Lord of Lords, Savior, Redeemer, Jesus Christ. So, saan lahat papunta? Lahat papunta dito sa mundo, babalik tayo sa tatay natin. Ano lang ang ginagawa natin dito sa mundo? We are being purified.
Iba-iba ang tests natin. May set A, may set B, may set C. Di ba pag nakapag-exam na ba kayo? Iba-iba mga tests natin sa buhay. Pero yung mga set A, set B, set C na mga tests natin, naging tests na rin na yun na mga students or mga taong tumira dito sa mundo in the past. So, nare-retain yung mga questionnaires, yung mga exams. Tayo naman ngayon ang nakaka-experience. Di ba ganun sa school? So, ganun din dito sa mundo na to. Verse 15, I have seen everything in my days of vanity. Sabi ni Solomon, there is a just man who perishes in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs life in his wickedness. Merong isang tao na he's a just man, no? Alam, pag sabing just man, righteous man, or good man. Pero, nawala siya sa mundo na to. Dahil sa kanyang kabaitan, no? Hindi natin alam kung anong ginawa niya, kung may tao siyang pinagtanggol. Ngayon, there is a wicked man who prolongs life in his wickedness. Meron namang tao na wicked siya, pero ang haba naman ng buhay niya dito sa mundo. So, hindi lahat-lahat pantay-pantay. Hindi dahil sa mabait ka na tao, mahaba ang buhay mo rito sa mundo. Hindi dahil sa wicked ka, maikli ang buhay mo. May kanya-kanyang case study. May kanya-kanyang kaso ang mga tao, case-to-case basis. Verse 16, do not be overly righteous, nor be overly wise. Why should you destroy yourself? Sabi ni Solomon. So may ibang tao, no, gusto lagi siya tama. Hindi tama ako, pinaglalaban niya yung tama. At pinaglalaban niya yung kanyang mga adhikain. Hindi hika, adhikain. Hindi siya hikain. Adhikain. Ano ba yung adhikain? Philosophies in life. Or yung kanyang mga another word for philosophies in life. Mga beliefs niya. Why should you destroy yourself? No? God dito sa verse 60, don't be overly righteous, nor be overly wise. Why should you destroy yourself? Kasi dahil sa pinagdidiinan mo, pinagsisiksikan mo ang iyong beliefs. Sinisira mo ngayon yung sarili mo. Pinagsisiksikan mo yung tradition mo. Isira mo yung sarili mo. Verse 17, do not be overly wicked, nor be foolish. So, yung umpisa, don't be overly righteous. And then dito sa verse 17, do not be overly wicked, nor be foolish. Huwag ka namang masyadong wicked. Nor be foolish. Why should you die before your time? So, parelax-relax ang dapat tayo sa buhay. Ha? Dito sa ibang version, don't be too wicked and don't be a foolish person. You will die young if you do so. Verse 18, it is good that you grasp this and also not remove your hand from the other. For he who fears God will escape them all. Mapapagtagumpayan natin lahat ng bagay
Kung meron tayong takot kay Almighty Father. Kaya, wag tayong masyadong overly righteous, overly wicked, kundi lahat ibibigay natin kay Almighty Father. Lord, ayaw niya ng ganito. Ibinibigay ko sa iyo. Lord, ayaw nila ng gatong mga prinsipyo sa buhay. Ayaw nila ng beliefs mo. Ayaw nila ng salita mo. Lord, ibinibigay ko sila sa iyo. Dahil, he who fears God will escape them all. Dahil ang kakampi natin, si Almighty Father. Let's honor God in everything that we do. Makita sa atin si Almighty Father. Kaya yung iba nakikipagdebate, no? Kasi nga gusto nila righteous na, hindi, mali ka. Kaya nagdideba-debate sila. Pero walang nangyayari sa kanilang pagkikipagdebate, di ba? Nagpo-promote lang ng dissension and discord and yung disharmony, disunity, no? Walang kinapupuntahan na maayos. Pag nagde-debate, meron ba? Wala, di ba? Kasi pag ang tao nakipag-debate ka, meron ka ng sarili mong decision sa buhay. So, lahat ng bagay, ibibigay natin kay Almighty Father. Ha? Verse 19, wisdom strengthens the wise. More than 10 rulers of the city. O, kumpara sa 10 rulers of the city, anong makakapagpalakas sa isang wise na tao? Wisdom. Kino-compare na yun sa 10 rulers of the city or 10 leaders of the city. So, one wise man is stronger than 10 leaders in a city. Mas malakas ang wise man na may full of wisdom compared sa 10 tao na leader ng city. Dito sa government natin, kasi nabanggit yung leader. Pag marami kang asawa, hindi ka wise. Ha? Yung mga politicians, pag marami silang asawa, marami silang mga side chicks, marami silang mga hindi sila wise. Akala nila wise sila, hindi sila wise. Ang tingin ng tao sa kanila, they are weak. Sometimes pinagyayabang nila, ito, girlfriend ko to, tapos ito, girlfriend ko to, pero may asawa siya. Ang tingin sa kanila ng tao, kahit na mayaman siya, iba ang tingin. At mas lalo na yung kung ano ang tingin ni Almighty Father. Yun ang importante. Anong tingin ni Almighty Father pag ano ang ginagawa mo? Nakakatakot. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Verse 20, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. Sabi ni Solomon, walang tao dito sa mundo ang mabuti o mabait. Kasi lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ. Lahat tayo kailangan ma-save. Lahat tayo, we have to have faith in our Father. Dahil walang mabuti sa atin kahit na isa, kahit sabihin mo na infallible yan, hindi yan nagkakasala, hindi yan nagkakamali, mali ka, nakalagay sa Bible, lahat nagkakasala lahat nagkakamali. So, sino yung nagsasabing infallible? Yun, mga sinungaling yun, ha? Mga sinungaling na tao yun. Tinitwistin na yung katotohanan, perverting the truth. Verse 21, also do not take to heart everything people say. Yung mga tao, marami sa ating sinasabing mga bagay-bagay, di ba? Huwag natin lalagay sa puso natin yun. Lest you hear your servant cursing you. Kasi, pag lagi mong pinakikinggan yung mga sabi-sabi ng mga tao,
Pati na yung servant mo, iinsultuhin ka dahil nakikinig ka sa mga sabi-sabi ng mga tao. Pag ganun nakikinig ka sa mga sabi-sabi ng mga tao, inuinsulto ka, tapos tinatanggap mo at nagagalit ka, no? Dinidibdib mo, tapos syempre nagsasalita ka rin ng masama. Yung tao na mga servant mo, yung mga tao na nakakakita sa'yo, hindi ka irerespeto. Ay, madali pala itong ma-trigger. Madali pala itong ma-trigger. Paano? Mahina pala to Nakakita na ba kayo ng taong gano'n? Nakakita na rin ako ng taong gano'n. Ayun, natitrigger siya. Mahinang klaseng nila lang. So, paano tayo magiging strong? Nakapit tayo sa tatay natin to be strong. Because He is the source of our strength. Si Jesus Christ, He is strong. Verse 22, for many times also your own heart has known that even you have cursed others. So tayo, may mga times din na galit din tayo sa kapwa-tao natin. Huwag natin sabihin hindi natin siniraan yung kapwa-tao natin dahil nagsisinungaling tayo. May mga oras din na nasiraan natin yung kapwa-tao natin. Deliberately or not. So, kasalanan din yon. Napintasan natin, sabihin natin, ay ano naman yan mabaho naman yan Sa pintas din yan, ay baho niya, ganon. Pangit siya, or bobo siya, ang dali niyang imanipula. That's, down natin yung kapwa-tao natin. Kasalanan yun. Tapos yung mga underhand or backhand compliments, kasalanan din yun. Kunyari, alam niyo ba yung backhand compliments? Kunyari, maganda yung compliment sa'yo, pero may meaning yun. May meaning yun. May malicious meaning yun. Uy, ang ganda-ganda niya. Bakit kaya nagpapaganda yan? So, may meaning, di ba? Uy, ganda ng suot nito Bakit ganyan ang suot mo? Siguro, ganon ka, no? Ganon. May meaning, no? Compliment dahil maganda suot mo, pero kaya naging backhand compliment kasi merong malisyoso na ibig sabihin. Verse 23, all this I have proved or tested by wisdom. So, itong si Solomon, tinatest niya rin yung mga tao. Binabantayan niya yung mga tao. Nagmamatsyag siya. Observant. Tinitingnan niya yung mga tao, yung mga reactions ng mga tao, yung mga micro-expressions. Alam niyo may yung mga micro-expressions, yung halimbawa, darating yung boss mo, halimbawa, ay, yun na yung boss ko. Ay, boss! kunyari, umpisa, ay, yan na yung boss mo. Yan na yung boss ko. Tapos pag lumapit, ay, boss! Micro-expression yun kasi konti lang ang expression. Ay, yan na. Hi, boss! Bigla kang magla-light up yung face mo, no? Yun ang tinatawag na micro-expression. Kung ano yung pinakaunang expression mo, yun yung totoo. So, si Solomon, marunong siya. Nakikita niya. Kaya yung mga tao sa paligid niya, hindi siya maaway. Hindi siya matalo. Yung mga servants niya, takot na takot sa kanya. Kaya nga dito sa 1 Kings 13 ba yun? Nabasa ko. Na nahirapan sila nung ang king ay si Solomon. Dahil
Kahit na wala si Solomon doon, gwardyado yung mga tao, yung mga gawain. Kasi si Solomon, honest siya when dealing with people. And so, yung mga tauhan niya, honest din. Hindi pwedeng hindi honest dahil malalaman ni Solomon. Kaya kung ang leader ay honest, yung mga tao na under him, honest din, then maganda yung government, yung mga tao, yung mga, even the people who are in the lowest class of the society, maayos din na tao. Kasi nag-uumpisa yon sa leader. Kaya nga, di ba nabanggit ni Solomon na kung ang isang leader ay corrupt, hanggang king corrupt din. Kasi it's a chain reaction. Ngayon, si Almighty Father, He is holy, He is just, He is righteous, and so, He requires us to be like Jesus. Pare-pareho na ang goal, righteous, no? Contrite in spirit, fearing the words of God. Dapat ganon tayo. Verse 23, all this I have proved or tested by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. Sinabi na to ni Solomon, gusto niya na maging wise siya. Pero, hindi pa rin niya naisip na wise siya. It's sa ibang version, no? I used wisdom to test all these things. I wanted to be wise, but it was too hard for me. Nahihirapan pa si Solomon maging wise. Kasi ang mga tao na wise or full of wisdom, hindi nila naiisip na sila ay full of wisdom. Ang mga tao lang na foolish, they think that they are wise. Naiintindihan ninyo? Kasi ang mga tao na wise, alam nila na na kailangan pa nilang matuto. Pero yung mga tao na foolish, tingin nila sa sarili nila, wise sila. Alam nila, akala nila lahat na ng bagay, alam nila. Because they're foolish. So pag inaamin natin sa ating sarili na kailangan pa nating matuto ng madami, we are being wise. Dahil lahat naman ng bagay, hindi natin alam. We need to learn more. Verse 24, as for that which is far off and exceedingly deep, who can find it out? So dito sa ibang version, I cannot understand why things are as they are. It is too hard for anyone to understand. Hindi pa rin maintindihan ni Solomon. Exceedingly deep. Who can find it out? Malalim. Kasi nga, yung wisdom na ibinigay ni Almighty Father kay Solomon, it's for practical application. Application for earth, for this world. Hindi kasama yung wisdom na spiritual wisdom. Hindi binigay kay Solomon yun ni Almighty Father. Dahil may reason si Almighty Father, baka yumabang si Solomon. At saka yung purpose ni Almighty Father para kay Solomon, it's to make people aware of this world on how to navigate on earth dito lang sa mundo, no? Naintindihan natin, ano? Nakakaintindi. Ako lang naman ang nanonood, nakakatulugan ko pa, no? Hindi ko matapos. Ba't ako nakakatulog? Ba't ganon? Pero pag iba ang ginagawa ko, hindi ako nakakatulog. Pero pag itong sinasalita natin, ang sarap ng tulog ko, ng lakas ng hilig ko. Kasi, ba't ganon?
Verse 25, I applied my heart to know, to search and seek out wisdom and the reason of things, to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. So itong si Solomon, kahit na he's full of wisdom already, he still studied and tried very hard to find wisdom. Full of wisdom na siya na, pero nagsa-search pa rin siya, nag-aaral pa rin siya. To find wisdom, I tried to find some meaning for everything. I learned that it is foolish to be evil, and it is crazy to act like a fool. So pag wicked ka, that's foolishness. Pag salbahe ka, foolishness yon. You're acting as a madman or crazy or insane. Verse 26, and I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets, whose hands are fetters. He who pleases God shall escape from her, but the sinner shall be trapped by her. Ito na, sabi ni Solomon, nakita niya na yung ibang mga tao, mas malala pa sa kamatayan. Bakit? Dangerous ang mga babae. Dangerous trap. Bakit nasabi ni Solomon? Kasi he was trapped by women. Sobrang dami niyang wives. 700 and concubines 300 aside from the side chicks or princesses niya. He was trapped. So, he's likening it to death, worse than death, comparing it as it is worse than death. Yung mga babae na tinatrap siya, malala pa sa kamatayan, yung na-experience ni Solomon. The woman whose heart is snares and nets, trinap siya, snare, tsaka net, no? Whose hands are fetters or chains. Yung kamay ng babae, parang mga chain, naka-ano sa kanya, nakatali sa kanya or nakakabit sa kanya. Hindi siya makawala sa sobrang dami ng babae. Pero, he who pleases God shall escape from her. Kung sinong may takot kay Almighty Father, matatakasan niya yung mga babae na gustong mang-trap sa mga lalaki. But the sinner shall be trapped by her. Pero, yung mga lalaki na mga mahihilig sa babae, sila ay matatrap. Kaya nga, di ba may mga lalaki na ang dami nilang anak sa iba-ibang mga babae. Lumayo pa tayo, and ito si Solomon, 700. Ano yung araw-araw ba? Iba-iba ang kanyang kasama sa kama. Kasi, he reigned in Israel for 40 years. Ikwenta nyo nga kung 1,000, example, 1,500 na mga babae. Tapos, he reigned for 40 years. Bawat, i-divide nyo nga, 40 years times 365. Una nga. Ay, mali. Saan ba yung calculator? 40 years. Ba't ito ba binubuksan ko? 40 years times 365 days equals, and then divided by 1,500. Kunyari, no? Bawat isang babae, 9 days lang niya nakakasama. Give or take. So, sobrang dami. 9 days lang. Luma na to. 9 days ko nang kasama to. Palitan na to. Ba't ganon? Ha?
Luma na to. Wala bang bago ngayon? O, ito bago to. O 9 days ko nang kasama to. Iba naman. Na-experience ni Solomon. Iba-ibang mga sons of Ham. Daughters of Ham, daughters of Shem, and daughters of Japheth. So, iba-ibang itsura. May singkit, merong dark-skinned, merong white-skinned, lahat. No? May maliit, may malaki, may kulot, may unat, may blonde, may brunette, may red-headed women. Iba-iba ang babae ni Solomon. 9 days pwede na sa kanya, tapos palit ulit. Tapos sa 9 days na yun, may babuntis niyo, no? Minsan, sabay-sabay na bubuntis. So, ilan yung pinapanganak? Yearly sa mga Kung yearly, lahat mabuntis yon. Kung 1,000, so yearly meron siyang anak na 1,000 times 40 years. Ilan yon? 1,000 times 40 years, 40,000 ang anak niya. So, hindi kaya isa tayo sa mga anak ni Solomon? Siyempre kasi, lumipat-lipat na ng mga lineage, no? Kaya yung mga na-trap siya sa mga babae, aminado siya. Bakit niya masasabi dito kung hindi siya na-trap? Natuto siya. Verse 27, "Here is what I have found," says the preacher, or Solomon, kasi tinatawag niya ang kanyang sarili na preacher or teacher. "Adding one thing to the other to find out the reason which my soul still seeks, but I cannot find." Merong yung soul niya may hinahanap, pero hindi niya mahanap. "One man among 1,000 I have found, but a woman among all these I have not found." Dito sa ibang version, "This is what I have learned," or what I learned. "I added all these things together to see if I could find some meaning for everything. I am still looking for it, but I have not found it." Hindi pa rin niya mahanap, even though he's full of wisdom already. "But I did not discover that truly good people are hard to find." Mahirap hanapin ang mga good people. "Such people are 1 in a million." Nakakalungkot. Yung mga nakamit ni Solomon, maraming tao. Pero, napansin niya, na konti lang ang mga tao na maayos. "Truly this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes." Si Almighty Father, ginawa niya ang tao in His image and likeness. And so, dapat maayos tayong tao dahil gawa tayo ni Almighty Father. But since nagkasala, si Eva tadan, dire-diretso na yung kasalanan. Kaya yung mga tao, they have sought out many schemes. Marami ng mga ulterior motives ang mga tao. So, sila, yung mga tao na lumalapit kay Solomon, yung mga babae na lumalapit kay Solomon, pati yung mga nakapag-business dealing sa kanya, lahat sila, they have schemes or ulterior motives. Bakit? Dahil sa sobrang yaman ni Solomon. Gusto nilang yumaman, gusto nilang maambunan sila ng fame and wealth of Solomon. Si Almighty Father, ginawa niyang mabuti ang tao. Pero yung tao natuto ng kasamaan. Dahil
Sino nagturo ng kasamaan at sumunod naman na maging masama ang tao? Si Eva Tadan, no? Ano yung kanta ng Eva Tadan? Mahal mo na. Ano gagawa? Mahal mo na, Eva Tadan. Kasi doon nag-umpisa lahat. Ha? So, walang makitang tao, si Solomon, na walang ulterior motive o scheme na lumalapit sa kanya. Kung meron man, kokonti. Kaya, naghahanap siya ng mga taong maayos. Ang hirap maghanap ng taong maayos. Kasi lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, tinetest niya. At nafe-fail sa test. Bakit alam ko? Ginawa ko na rin yun. Chine-check ko yung mga tao. Napapansin ko kahit mabuti ang hangad mo para sa tao, still, they will betray you. Kaya, alam natin kung ano ang sinasabi ni Solomon. So, yung mga sinasabi ni Solomon, noon pa, nangyari na, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. At nakakalungkot. Ecclesiastes chapter 8. Who is like a wise man, and who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face shine, and the sternness of his face is changed. Yung isang wise man, sabi ni Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 8, walang katulad ang isang tao na wise or full of wisdom. Dahil naiintindihan niya yung mga bagay. At dahil sa naiintindihan niya yung mga bagay, wisdom in itself makes that person happy. Or it makes his face shine. Verse 2, I say, keep the king's commandment for the sake of your oath to God. Do not be hasty to go from his presence. Do not take your stand for an evil thing, for he does whatever pleases him. Sabi ni Solomon. So, ang advice niya, obey the king's command. Bakit i-obey ang sino bang king sa mundo na to? Kung nasaan tayo, ang king ng mundo na to sa kung saan tayo ay yung leader of the land, no? So hindi na king ang tawag natin, di ba? Some countries they call them prime ministers, some presidents, no? Sa iba anong tawag nila? Hindi ko na alam. Pero dapat i-obey natin. Bakit natin susundin ang government? Do this because you made a promise to God. Don't be too quick to quit the job the king gave you, but don't support something that is wrong. Pero kung may mali ka namang nakikita sa society, bakit mo susuportahan? Yung corruption, bakit mo susuportahan? Kundi, dapat laging nasa tama yung ating gagawin. Paano magiging tama ang ating gagawin? Lagi natin i-consult si Almighty Father. Seek God's wisdom. Give it all to our Father. That's the wisest decision that we will make. Because our Father, He's powerful, amazing, awesome, great. And He keeps His promises.
And His great love for us will endure for all eternity. And Jesus Christ loves us as He considers us His friends. And He wants us to reign with Him. Thank you, and God loves us all so much.